Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Muli for our second reading of the day. Today is Good Friday. Napaka-lakas po ng ating energy for Good Friday. Sana po ay napanood nyo na po yung first reading kanina na live, no? At ngayon po ang ating second reading of the day. So, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Meron pa rin po tayong wishing incenso na conscience incenso. So, pwede pa rin po, no? Pwede po kayo, ulitin nyo lang po yung inyong wish at kung ano po ang wish nyo tungkol sa konsensya, no? Regarding sa konsensya, yan po ay inyong banggitin habang ako po ay nagre-reading for second reading of the day, no? I hope na makatulong po yan sa inyo, no, for second reading of the day. So, tingnan po natin. Parang gusto ko po ngayong gumawa ng random, no? Random po. Hindi po ako mag-choose ng 20 cards, but random cards po, no? Kung ano po yung mabunot natin, yun po ang ating gagawin. And for third reading mamaya, gagamitan natin ng Black Lover Oracle. And fourth reading, gagamitan natin ng Pink Lover Oracle. So, titingnan po natin ang emosyon nila ngayong araw na to ng Good Friday and long weekend. Ano po ang nangyayari sa person nyo. But now, we'll see ano po ang makikita nating situation for ano pong situation na makikita natin or story na makikita natin ngayon for our second reading of the day. Teka lang po. Ayan. Okay. So, tingnan po natin. Ang mga nangyari po sa buhay mo, unti-unti po sa'yo, ha? Ito po ay, I'm talking about you, no? Ang tao po o ang person mo po ngayon, right at this very moment, ay, ikaw po ay umaayos ang takbo ng buhay mo, no? Kung dati po nagugulat ka, hindi mo po kaya yung mga nangyayari, pero nagugulat ka ngayon, bakit ngayon parang ang dali sa'yo, or kahit nasasaktan ka, pero parang ang dali-dali na po sa'yo at kayang-kaya mo na po siyang, parang naka-adjust ka na po sa buhay mo nang wala siya, no? And technically, wala ka na pong pupuntahan kung hindi pataas na po sa buhay mo. Ang ganda, no? Pataas na po sa buhay mo at hindi ka na po maaapektuhan ng kahit na ano tungkol sa person mo, no? Siya naman po ang makakaramdam ngayon ng jealousy, insecurity because of selfishness, no? So, for some of you, pwede rin pong ikaw ay pinagseselosan pa rin po ng kung sino man ang kasama nito sa buhay niya ngayon, ano? Talaga pong nandun po yung pag-aaway tungkol sa'yo, no? Na talagang pinag-aawayan ka pa rin po ng person mo. Alam mo po, mababalitaan mo po yan, ano? There will come a time, mababalitaan mo po yan na hanggang ngayon, ikaw po ay pinag-aawayan nila. Sa totoo lang po, no? And ang dami pong na-miss na chance and opportunity ng person mo para lumapit sa'yo. Sa totoo lang po, nahihirapan po siya ngayon and hindi niya po alam. Dahil nawalan po siya ng balance, loss of balance, very disorganized, overwhelmed ang taong ito, no? So, sa nakikita ko po talaga, nahihirapan po itong person na to, no? At hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin because etong taong ito ay nakakaramdam ng too much feelings or na-overwhelm siya sa feelings or maybe silang dalawa ng kasama nito sa buhay ngayon on third party o kung sino man ang kasama nito sa buhay ngayon ay nakakaramdam po ng matinding karma, sabi ko nga kanina. Kaya po ikaw lagi ang napapagdiskitahan nila, napapag-awayan nila because nagseselos pa rin po sa'yo yung person na kasama or ikaw po ang sinisisi. Maybe dahil hindi maayos yung buhay nila ngayon, hindi maayos yung finances nila ngayon. Kung sino man po ang kasama nito sa buhay ay ikaw pa rin pala ang sinisisi kahit na anong nangyayari, pinag-aawayan ka pa rin ng tao mo at ng kasama niya ngayon sa buhay, ano? Wala pong ginagawa yung person mo ngayon, sa totoo lang, ano? Talagang dapat
sana ay lumapit siya sa iyo, sana ay ma-realize niya naman na lahat ng ginawa niya sa iyong kapalpakan, pero hindi, no? Talagang matindi ang pride and ego nito, na talagang siya po ang gumagawa sa sarili niya, ng sarili niyang ikakabiktima, no? Siya ang nagpapalungkot sa sarili niya, very greedy, very possessive, talagang kinaya mo na lang daw nang nawala siya. Parang visit pa sa iyo to, at ang taas pa po ng ego and pride kasi parang hindi niya po matanggap na kinaya mo po nang wala siya sa buhay mo. Samantalang dati ikaw daw po ang sumusuporta sa kanya. Ngayon po, kung sino man po yung kasama nito sa buhay, lack of support, wala siyang nakukuhang ganyang klaseng pag-aalaga, ganyang klaseng pagsusuporta. And sa totoo lang po, araw-araw na miserable ang buhay nila ng third party, araw-araw na miserable ang buhay nilang dalawa kasi wala po silang ginawa kung hindi magkabwisitan at mag-away. Broken family, shattered dreams, broken relationship, siya po ang gumawa kung bakit kayo nasira. Pero parang sayo niya po isinisisi. Wow! Siya na nga po ang may kasalanan, pero ikaw pa rin po ang sinisisi niya. And technically, pagod na pagod ka na rin po sa lahat ng pagsisisi niya. Parang pakiramdam mo, ang person mo is narcissist, no? Pero ngayon po, dalawa sila ng person niya is parehong narcissist. So, ayan, talagang ang gulo-gulo po ng buhay, samantalang namimiss niya po yung dating pag-aasikaso mo sa kanya, pagbibigay mo sa kanya, and nahihirapan po siya dahil talagang gustong-gusto niya po sanang maramdaman, maranasan ulit yung pag-aalaga na minsan mong binigay sa kanya. Yung pag-aalaga na ikaw po talaga yung tumulong sa kanya, ikaw po talaga nag-solve lahat ng problema niya. And ngayon po, siya po ay pagod na pagod po sa buhay niya, no? And technically, siya po yung gumawa niya sa buhay niya. Pagod siya, or he wants to rest. He or she wants to rest, no? Talagang ang person niyo po ay talagang somehow ay talagang parang mabubuang sa dami ng problema niya ngayon, Hindi niya po alam bakit daw siya nakakaramdam ng ganito ngayon, Kung kinaya mo daw na mawala siya sa buhay mo na hindi niya ini-expect, ay di kaya rin daw niya, Talagang nagyayabang ito na kaya niya rin, pero somehow siya po ang talo. Very confused po siya dahil ang dami raw pong nangyayaring chaos, brutality, na mga problema sa buhay niya na hindi niya po masolusyunan. For whatever reason, siya po ang nahihirapan. Bakit hindi niya po kaya, na parang hindi niya kayang isipin o hindi niya kayang matanggap na in just one click, kinaya mo rin daw po siyang mawala, na dati hindi mo naman daw po siya kayang mawala. There is group conflict, sabi ko nga po sa iyo, and frustration. Talagang away dito, away doon, talagang away sila ng away ng person mo. And sa totoo lang po, hindi mo po alam kung ano po ang gagawin nitong taong to. Hindi niya masabi, hindi niya alam saan siya magsisimula. Wala po siyang direksyon sa buhay niya. False success, living beyond means, ngayon niya nararanasan na talagang umasa sa sarili niya, Hindi niya po alam kung anong nangyari, pero ngayon po ay hindi niya po alam paano po ito, may mga spirits po dito, Bigla na lang nahuhulog yung mga bagay-bagay. Kung narinig niyo po yun, hindi ko po alam paano natanggal ito. Malakas ang talaga ngayon, Pasensya na po kasi may mga nagbagsakan, kaya nakat ko po at ito. So tuloy po natin, So bigla na lang may mga nagkakat po dito na bigla na lang may mga naguhulugan, because siguro nga it's Good Friday, so ang lakas talaga na energy, kaya nagugulat na lang din po ako bigla-bigla. So tuloy natin. Wheel of Fortune in reverse is about being stagnant, Hindi po to failure, hindi po siya makamove on sa buhay niya. Kahit po anong palabasin niya, kahit ano po ang gawin niya, hindi po siya tumitigil, hindi po siya
matapos-tapos at hindi rin po siya makausad-usad, no, sa lahat ng gusto niyang gawin sa buhay niya, no. Very magulo po, kaya habang ako po ay nagre-reading, no, kausapin niyo yung person niyo dyan sa wishing conscience incenso natin at mararamdaman niya po talaga kung ano man po yan, ano. And there is this insecurity, no, may tao pong insecure sa'yo, may tao po talaga na hindi alam kung ano po ang gagawin niya. And ayan po, no, sa totoo lang, very very insecure ang taong ito sa ngayon, ano. Clash of interest, talagang itong person mo ay talagang nagka-clash ang interest nila sa kasama nito ngayon. Talagang magulo po, and marami po siyang bagay na pinagsisisihan dahil hindi niya po pinagdesisyonan ng tama. Very quick decision. Talagang yung decision niya po is talagang bara-bara, no? When you say bara-bara, ito po ay mga hindi pinag-isipan ng mabuti, no? Basta bahala na bukas kung ano man ang mangyari, ganyan, ano? So there will come a time makaka-recover or nakaka-recover ka na nga po, as a matter of fact, may clarity ka na and alam mo na po sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin, ano. Marami pong bagay sa'yo na naging klaro, kinaya mo po in just one click, no, nakapag-adjust ka po, and there is this new beginnings for you, no. You have endings but you have new beginnings, no, at napakadali na po sa'yo na para kayanin po ito, no. Talagang ngayon mag-ipon ka po para sa sarili mo, bilhin mo po lahat ng gusto mo, prioritize mo po ngayon yung sarili mo, bumawi ka po ngayon talaga sa sarili mo dahil talagang you have a fresh start. Death in tarot cards is hindi kamatayan ng physical, huwag kayong matakot. Ito po ay endings and new beginnings, no. So sa tarot cards maganda po ito, no. Ito ay new beginnings for you. Samantalang ang person mo, there is emptiness and emotional loss. Nung nawala ka po sa person na ito, talagang nawalan din po ng direksyon ang buhay niya, no. So sabi ko nga po sa iyo, nagtataka din po itong person mo, bakit lalong gumulo po yung buhay niya, and hanggang ngayon po ikaw pa rin ang topic nila, no. Talagang panay disappointments po ang nangyayari sa buhay ng person mo ngayon. Kaya sabi ko po sa iyo, wala talagang mangyayari dito sa buhay ng taong mong ito, ng person mong ito, kung hindi ganyan. And there is this no direction. Kaya kasasabi ko lang, no direction, very unpredictable, hindi niya po alam ano po ang kahihitnatnan ng kanyang buhay, no. Kasi kung kailan ito nagkakaedad, tsaka pa ito nagkakaroon ng, tsaka pa ito nagka-leche-leche, no. Lalo na nung nawala ka po sa buhay niya, talagang aray, hindi niya po talaga kinaya, no. And laziness, may katamaran, ano, ayaw umasa sa sarili niya, may katamaran, kaya ayan, ano, sa iyo po umasa ng umasa, kaya ngayon po na nawala ka, hirap na hirap po ito, sa totoo lang, no. Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, ano. There is hatred and ano po, no, may galit po sila sa kasama nito ngayon. Talagang visit na visit po sila sa isa't isa. Failure and jobless, meron po dito na apektado hanggang trabaho sa pagkabwisit po sa mga nangyayari sa kanya, mga kabisitan po sa paligid niya. Visit na visit po siya sa lahat ng tao, hindi lang po sa third party, pero lahat po sa kanyang paligid, ano. Frustration, no, maraming frustration ang nararamdaman niya, frustrated ito sa mga bagay-bagay sa buhay niya, and hindi niya po alam hanggang kailan po siya makakaramdam ng ganito, no. Anger and argument, lagi pong may pag-aaway sa pagitan nila ng tsabilitang palaka, no. Siya po ang gumawa niyan sa sarili niya, maayos po ang buhay niya sa iyo, pero hindi ka po niya inalagaan pagkos ikaw po ay kanyang pinasama ang iyong loob. So yan po ang inyong second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko po kung ano po ang emotions nyo right at this very moment. And this Good Friday, no, ito po, no, meron po akong incenso, no, incenso for conscience. So habang ako po ay nagre-reading, pwede po kayong mag-wish dyan.
And kung ano po ang wish nyo sa pangkonsensya, ayan po ay mararamdaman ng person nyo. Okay? And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulong-dulo po yan na ating video. Yan po yung details. Pero dyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. No? Ingat lang po kayo na may fake na Lady Elena sa Messenger na ang ginagamit niya ay Lady Elena. So, ako po kung gusto nyo ako makausap, ang legit ko lang po is Lady Lee Elena. Ladyly Elena. Okay? And lagi po nagpapasalamat din po ako sa aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family. Lalo na po yung mga lagi kong kasama sa live. So tomorrow po ulit, our first reading will be a live reading. So antabayanan nyo po ako dyan. Minsan nagbibigay po ako ng surprise na live reading. And yan po. So tingnan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day, and always prioritize yourself. Make yourself happy, forgive yourself, and always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading for our 3rd reading of the day. For the meantime, panoorin nyo muna po yung first reading, yung second reading, bago po kayo tumalon mamaya sa 3rd and 4th reading. Okay? God bless you everyone, and I love you all from the bottom of my heart. Bye!
Papa Jesus. Ito sa'yo. Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it. Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain makunit. Ano po ito? Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo, apo, apo. Salamat po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Pa, hindi po. Dito po na nagtimpahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, bye-bye bye po. God bless po. Ingat. Pagkakit po ni Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Good. Day, para sa'yo po. Bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Day, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya ko pagkain ato ko, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. Oras na eh. Hindi na size yan, nasa niya iba. Kalagala. Ay talaga? Salamat po. Kalagala ko. E paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oo. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako lang tutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Rheumatism ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po po. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po Ingat kayo? po. Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige. Ingat po. Salamat God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo po. binubusinahan niya eh. Sige Sige po, na bye-bye po. Sige po, salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus ang sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ate, lang. Baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng buko. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito pa kabila. Bawalin mo siya, Lice, pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pangdagdag po. Dagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Pagkabang may tatalingin lahat. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Tayo, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ayun yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Sige po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan,
sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay mo at sa pagdating sa buhay ko, dahil ikaw ang nagbigay ng liwanag. Nawa'y magpatuloy ka sa iyong misyon sa buhay.